Isang halimaw na walang pangalawa. Tila ang buong daigdig ay nayanig ng kanyang galit. At dahil doon ay nayanig sa takot ang mga kalaban at napatigil sa kanilang kinatatayuan. At sa huli, dinaanan lang sila ni Nogahang. Mabilis ang kilos, parang kidlat sa masamang panahon. Napakamot na lang ang dalawang kalaban, akala nila'y katapusan na nila ngunit mabuti na lang ay hindi iyon nangyari. Isang kalaban ang nagsimulang tumakbo. At kasunod ay agad na sumigaw sa dalawang kasamang tatanga-tanga, habulin niyo siya. Tumakbo ang mga aninong may talam, ngunit walang makasabay sa bilis ng desidido. Ang dami nila, parang alon sa dagat, sunod-sunod, walang katapusan. Ngunit si Gahang ay hindi basta naduduwag, kahit pa nasa gitna siya ng bagyo ng mga espada. Ang dami nila, bulong niya sa sarili. Pero bakit ang hina naman nila? Isa, dalawa, tatlo, bagsak agad sa isang hampas. Hindi siya makapaniwala. Pinabayaan ba nilang ibaba ang depensa nila? O sadyang hindi sila handa sa isang tulad ko? Sa gitna ng kaguluhan, nananatili siyang matatag, isang halijing di matitinag. At kahit pa siya'y napapalibutan, ang apoy sa mata niya'y lalong lumalalim. Tumalilis si Gahang sa gitna ng gubat. Bitbit ang batang babae na tila may lihim na halaga. Magtago muna tayo, bulong niya. Sigurado akong kaya ko silang iligal. Ngunit habang tumatakbo, isa-isang nagsimulang lumino ang mga tanong. Marami pa raw bata sa loob, pero bakit siya ang hinahabol? Napatingin siya sa batang daladala. Tila may sagot sa katahimikang kinikimkim nito. Siya ang pakay, bulong ni Gahang. At ang iba, panakip butas lang pala. Sa likod ng bawat hakbang, ay may mga aninong humahabol, pero sa puso ni Gahang, isa lang ang laman. Hindi ko sila hahayaang makuha ka. Sa ilalim ng lilam ng kagubatan, nagpatuloy ang pagtakbo, hindi bilang isang bayani, kundi bilang tagapagligtas ng inosente. Samantala lumipat ang eksena kung saan, sa isang pulong ng mga pinuno, nakalatag ang mapa ng bundok sa gitna ng mesa. Tumayo ang isa sa kanila at itinuro ang isang bahagi. Napuntahan na natin ang bundok na ito. Ngayon, iniimbestigahan na natin ang susunod. Tahimik ang buong silid. Kita sa mukha ng ilan ang kaba at pag-aalala. Napahawak sa ulo ang isa sa matatandang pinuno at napabuntong hininga. Hindi ko inakalang mangyayari ito sa mismong nasasakupan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyaring ito. Pero hindi pa tapos ang usapan. Ang tunay na problema ay yung bata. Kailangan nating mahanap siya agad, mariing sabi ng isa sa kanila. Nagulat ang lahat. Paano siya nakarating dito? May maliit na pagdiriwang noon. Kaya nanatili lang siya saglit, paliwanag ng isang matandang pinuno. Kung may nangyaring masama sa bata, baka madamay pa ang buong asosasyon, babala ng isa. Naipaalam ko na ito sa punong tanggapan. Kaya baka, biglang bumukas ang pinto, may mabilis na lumapit, halatang may dalang mahalagang balita. Nagkatinginan ang mga pinuno, ramdam ang tensyon. Ano na naman kayang masamang balita ang dala nito? Biglang natigilan ang lahat, may paparating. Isang misteryosong presensya ang naramdaman nila, sapat para maglingunan ang buong silid. Agad na kumilos ang mga pinuno. Mabilis silang tumayo at tumakbo palabas ng silid. Halatang may matinding kaba sa kanilang kilos. Sa paglapit ng nilalang, unti-unting lumitaw ang itsura nito. Wasak ang suot, maraming punit at dumi sa kanyang damit. Mukhang galing sa matinding laban, o matagal na paglalakbay sa kagubatan. Sino siya? At bakit siya nandito sa ganitong lagay? Pagkatapos ng gulo, lumitaw si Nogahang, may karga pa ring bata sa bisig. Tahimik ang paligid habang nakatingin sa kanya ang mga nakatatanda at mga mandirigma. Isang matandang lalaki ang lumapit at nagsalita. Ikaw, mandirigmang No. Ramdam sa boses nito ang paghahalo ng gulat at galit. Tumanggo si Gahang, medyo nahihiya pero hindi umatras. Medyo, nag-ulo ang lahat, paliwanag niya habang nakatayo sa gitna ng maraming tao. Mali pala yung taong nabantayan ko. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, lumitaw ang isang pahinang may nakasulat na, 2 araw ang nakalipas, gabi na, tahimik ang kagubatan, at tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa daan. Mabilis na tumatakbo si Nogahang sa makitid na daanan sa bundok, pasan ang isang batang natutulog. Habang tumatagos sa dilim, sumilip siya mula sa puno at pinakiramdaman ang paligid. Nakakunot ang noo niya, ang kukulit ng mga to. Ganon sila kadecidado na habulin kami. Hinaplos niya ang ulo ng batang babae at mahinang bulong. Huwag kang mag-alala, ibabalik kita kahit anong mangyari.
Tumango ang bata, pilit pinapatatag ang sarili kahit halata sa mukha ang pagod at takot. Habang binabagtas nila ang madilim na kagubatan, biglang napalingon si Nogahang. May narinig siyang tinig mula sa di kalayuan. Kailangan natin silang mahanap. Napakagat siya sa labi at nakiramdam. 6, hindi, baka 7. Alam niyang dumarami ang humahabol. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa likod ng puno. Kitang-kita niya ang mga anino ng mga mandirigmang mabilis na tumatakbo sa daan. Hindi siya gumalaw. Tahimik lang niyang pinagmamasdan habang dumaraan ang mga ito. Isang maling galaw lang, siguradong delikado sila ng bata. Tahimik ang paligid pero hindi nangangahulog ang ligtas. May gumalaw sa dilim, isa sa mga tulisan. Biglang napalingon, ramdam niyang may papalapit. Sa di kalayuan, dumaan si Nogahang. Hinihingal, pawisan, pero buhat pa rin ang batang babae at sinipa ang isang kalaban. Kahit pagod na, tuloy lang ang takbo. Dito, sigaw ng isang bandido, tinuturo kung saan sila dumaan. Ngunit paglingon niya ay nakita niyang nagsagawa ng mabilis na sipa ang ating bida. Kaya nagporma agad ang kalaban. Hinugot ang espada, handang-handa siyang harangin si Gahang. Pero si Gahang, wala nang atrasan. Kahit harangan siya ng buong mundo, hindi siya titigil. Nagsimulang manginig sa takot ang kalaban, alam niyang napakabigat ng sipa ni Nogahang. Nang bumagsak ang sipa ni Nogahang sa kalaban ay nayanig ang buong katawan nito. Kaya bumagsak rin ang depensa ng kalaban kasabay ng pagkaputol ng kanyang espada. Dahil dito ay wala nang nagawa ang kalaban kundi magulantang, at pinagmamasdan na lang si Nogahang na pasugad ng mabilis. Isang napakalakas na headbutt ang tinamo ng kalaban mula kay Nogahang, at mukhang nawalan ito ng malay. At doon nabasag ang bungo ng kalaban at sabay iniwan ng ating bida. Isa sa mga bandido ang sumigaw. Doon, palapit ng palapit ang mga kalaban. Habang tumatakbo, napansin ni Gahang na may mga tagamanman ang mga kalaban, sila ang nagsasabi kung saan siya papunta. Habang hingal, pabulong niyang nasabi sa sarili, kailangan ko munang alisin ang mga taga-subaybay nila para makalayo kami. Sa bilis ng pagtakbo ni Nogahang, tila ba siya'y isang aninong dumaan sa gitna ng kagubatan. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa batang babae habang tinatalo ng malalaking puno at nakalilitong landas. Bawat yabag ay may kasamang pangambang baka maabyutin siya ng mga kalaban. Ngunit sa halip na bumagal, lalo pa siyang bumilis, hanggang sa isang iglap, bigla niyang sinalubong ang isa sa mga tagamanman. Isang mabilis na banggaan. Inapakan mismo ang pagmumukha ng kalaban at nasubsob ito sa lupa at bumaon ang kalaban ng matindi sa lupa. Hindi siya tumigil. Isa na naman ang naharang siya sa landas. Isa-isa niyang binabasag ang harang para sa kaligtasan nila. Sa gitna ng habulan, tumindig si Nogahang ang kanyang katawan ay puno ng gasgas at sugat, ngunit ang kanyang mga matay nag-aapoy ng determinasyon. Buong lakas niyang inangat ang batang babae, hinawakan ng mahigpit habang ang lupa sa kanyang paanan ay nagkabitak mula sa bigat ng kanilang pagbagsak. Sok! Wala na akong oras magdalawang isip, bulong niya, habang ang mga kalaban ay pinagtatadyakan ng walang pag-aalinlangan. 1, 2, 3 anino ang humabol. Ang kanilang mga espada'y nagliliwanag sa ilalim ng bughaw na langit. Mabilis ang kanilang galaw, parang mga gutom na lobo na amoy ang takot ng biktima. Isang sigaw ang POM unit sa katahimikan. Ikaw, alam ni Gahang na hindi siya makakaiwas ng walang kapalit. Ang kanyang braso'y nanginag, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matatag. Sok! Mukhang kailangan kong tiisin ang isa o dalawang tama. Sa isang iglap, sumiklab ang hangin habang si Nogahang ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga kalamnan ay nagwawala sa galit at takot. Hindi na siya nag-alinlangan tumalon siya, ang kanyang mga paa ay kumawala sa lupa, at ang kanyang katawan ay dumaan sa pagitan ng mga kalaban na parang kidlat. Isang espada ang sumulpot mula sa kadiliman, mabilis at matalim, at doon tinamaan siya sa likod ng espada. Ngunit si Gahang, sa kabila ng bigat ng batang babae sa kanyang bisig, ay umiwas na parang isang bihasang mandirigma, sabay sinipa ang kalaban na parang uppercut. Ang kanyang pangay nag-clench, at ang kanyang mga matay tila nagliliyab sa bawat galaw. Isa na naman ang sumulpot sa likuran ni Nogahang. Mamatay ka! Sigaw ng isa sa mga kalaban, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa espada, naglalayo ng isang mabilis na panapos. Ngunit si Gahang ay hindi na basta-bastang magpapadaig. Inilabas niya ang kanyang buong lakas, itinulak ang kanyang katawan pababa, at ang lupa ay kumawala sa ilalim ng kanyang mga paa.
Ang bigat ng kanilang pagbagsak ay yumanig sa kapaligiran, parang kulog na pumutok sa tahimik na kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon makaligtas ay may nakitang dugo mula sa isa sa mga espada ng kalaban. Samantala lumipat ang eksena kung saan tahimik ang gabi, tahimik pero hindi ligtas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tanaw ang matarik na bangin, matigas, malamig, at mapanganib. Biglang, isang figure ang sumulpot mula sa kadiliman. Mabilis ang kilos, magaan ang galaw, parang sanay na sanay. Siya si No Gahang. Hindi siya ordinaryong mandirigma. Habang ang iba'y hindi man lang makakaakyat ng ganitong taas, siya, parang naglalakad lang sa lupa. May pupuntahan siya. At ang pupuntahan niya, malamang, hindi ligtas. Sa ilalim ng madilim na langit, mabilis na tumatakbo si No Gahang habang karga ang isang batang babae. Halatang may sugat siya, pero hindi niya ito iniinda. Sabi ni Gahang, dapat gumalaw na ang association. Hindi niya alam kung sino talaga ang kalaban, pero alam niyang nasa teritoryo sila ng kakampi. Ang kailangan lang nila, ay makaligtas ng 2 araw. Tahimik lang ang bata, pero pansin niya ang dugo sa gilid ng katawan ni Gahang. Mister, dumudugo ka, sabi niya. Ngumiti si Gahang at sinabing wala ito. Gasgas lang daw. Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang paligid at ang hangin ay parang humihinga ng malalim, marahang naglakad si No Gahang palayo sa isang malaking bangin. Bitik-bitik ang lupa, parang pinayre-pirasong salamin na muntik nang bumigay sa bigat ng nangyari. Pero si Gahang, kalma lang, parang kagat lang ng lamok. Yan ang nasambit niya, habang nililinggan ang dinaanan niya na para bang wala lang. Oo, grabe na yung inabot, pero para sa kanya, maliit na bagay lang. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.